Magandang araw! Ang instructional video na ito ay magbibigay gabay sa tamang paraan ng pagsagot sa papel na bersyon ng Listahanan Family Assessment Form o FAF. Sa isang hiwalay na training video naman natin malalaman ang paggamit ng mobile application para sa electronic FAF. Makakatulong ang pagsunod sa mga nilalaman ng videong ito upang maging mabisa ang isasagawang interview sa sambahayan at sa pagtatala ng mga naaakmang sagot mula sa iyong mga respondents. Maiiwasan ang pagkuha ng mga mali at kulang na impormasyon kung susundin ang mahahalagang konsepto at hakbang na ating babanggitin sa videong ito. Makasisiguro din na ang mga datos sa talaan ng listahanan ay may mataas na integridad, sigurado, kumpleto at totoo. Proseso sa pagkuha ng mga datos. Bago tayo magsimula, pag-usapan natin ang paraan ng pagkolekta ng mga datos gamit ang paper form ng FAF. Ito ang tinatawag na Paper and Pen Data Collection Mode. Ang FAF ay 4 na pahinang questionnaire na may 5 bahagi. 1. Identification. 2. Socio-economic information. 3. Household roster. 4. Declaration. At 5. Certification. Tatalakayin natin isa-isa ang mga nilalaman ng FAF sa mga sumusunod na paksa. Hawak ang mga FAF. Kayong mga enumerator ay idedestino ng mga area supervisor sa iba't ibang assigned areas. Pagdating sa assigned area, mag-i-interview kayo ng isang miyembro ng sambahayan upang makakuha ng impormasyon sa tulong ng mga tanong sa FAF. Una, laging maging magalang sa pagpapakilala sa sarili at sabihin ng malinaw ang dahilan sa iyong gagawing interview. Tao po! Tao po! Ay ma'am, magandang umaga po. Ano po yun? Ceci Lopez ng DSWD. Kinagagalak ko kayong makilala, ma'am. Ano lang po ako ng data gathering sa inyo. Kukunin ko lang po yung mga datos ng inyong sambahayan. At sana po makiisa po kayo at makikooperate. Asahan niyo po, ma'am, na ang lahat naman po ng ating pag-uusapan ay mananatiling privado. Pangalawa, siguraduhin na ang inyong napili ay qualified respondent batay sa sumusunod na pamantayan. Sino-sino nga ba ang mga maaaring kausapin bilang respondent? Ito ang mga qualified respondents. Ang ama o ina ng tahanan o sino mang may edad na 18 taong gulang at pataas na miyembro ng sambahayan. Maliban sa mga miyembro ng sambahayan na may edad na mas mababa sa 18 taong gulang, may mga kasama rin sa bahay na kahit na nasa hustong gulang ay hindi maaaring kapanayanin. Sila ang mga sumusunod. Kung sakaling ang unang taong nakausap ay hindi qualified respondent, magtanong ng ibang maaari ninyong ma-interview. Bata, andyan ba ang nanay at tatay mo? Wala po. Ang ate at kuya mo? Wala din po. Sino kasama mo sa bahay? Ayun po, si Lola. Magandang hapon po. Taga DSWD NCR po ako. Ako po si Josephine. Ito po yung ID. Kuha lang po ako ng datos sa mga sambahayan. Makakaasa po kayo na ang inyong sagot ay mananatiling privado. Okay lang po ba kayong ma-interview? Okay lang po, wala naman problema. Muli, mahalagang magalang na magpakilala ng sarili at ipaliwanag ang inyong pakay sa kanilang sambahayan. At ikatlo, dapat tandaan ninyo bilang enumerator na ang pagsasagawa ng interview ay kinakailangang sa loob ng bahay. Ano po ba bahay ninyo? Diyan po. Pwede po kayo ma-interview sa loob? Okay ka, wala problema. Hingi ng pahintulot ng inyong respondent na makapasok sa kanilang bahay. Ipaliwanag ang kahalagahan nito. Ma'am, sana po doon po tayo sa loob kung po pwede. Ay, wala po problema po yun. Pasok po kayo sa loob. Tika po. Salamat. Kapag nagawa na ang 3 panimulang bagay na ating nabanggit, maaari mo nang umpisahan ang pagtatanong gamit ang FAF. Tatalakayin naman natin mamaya ang detalye ng tamang paraan sa pagkuha ng mga impormasyon na hinihingi sa FAF. Sa bawat araw ng pagiging enumerator, iba't ibang sambahayan ang inyong i-interviewin. Kaya naman,
Importanteng laging alalahanin ang mga tamang hakbang sa pag-i-interview dahil ang integridad ng mga datos na makokolekta ay ang pinakamahalagang tungkulin ng isang enumerator. Sa pagtatapos ng bawat araw, ipapasa ng mga enumerators ang lahat ng mga nagamit na FAF at FAL o Family Assessment Log na siyang talaan ng mga na-interview sa buong maghapon sa kani-kanilang mga area supervisors. Ang area supervisors ang siya namang susuri sa mga nabanggit na dokumento upang masiguradong tama at kumpleto ang mga nakuhang datos. Matapos suriin at aprubahan ng area supervisor ang mga FAF, ipapasa na ang mga dokumentong ito para sa encoding. Ngayon, ipapasok na ng mga encoders ang lahat ng impormasyong nakasulat sa FAF sa Listahanans Data Entry Application o DEA. Sa puntong ito, automatikong susuriin ng DEA kung consistent at kumpleto ang mga impormasyon na galing sa FAF. Kapag ang inyong FAF ay nakapasa na sa validation routines ng DEA, didiretso na ito sa listahan ng database para sa susunod na proseso. Ngunit kung sakaling ito'y hindi pumasa, ito'y ibabalik sa inyong AS upang maitama. Kapag ang FAF ay aprobado na ng AS, siya na ang magwawasto ng lahat ng pagkakamali dito. At bilang isang mahusay na enumerator, tiyaking laging maayos at kumpleto sa kailangang datos ang inyong mga FAF bago tapusin ang bawat interview at magpaalam sa respondent. Check and double check. Tama ba ang lahat ng impormasyong na itala mo? May naiwan bang blanko na dapat sagutan sa inyong FAF? Laging tandaan ang ating motto: sigurado, kumpleto, totoo.